Salamat sa araw na ito, O Diyos, na kung saan muli mong itinintulot na magkaroon ng banal na gawain dito sa Tagbilaran Katedral. Lubin mo, O Diyos, na minsan mo po sa amin sa hapong ito, sa gabing ito, ay magdala sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya, Panginoon, maraming salamat at inaangkin na namin sa pamagitan ng pakikinig ng mabuting balita, kami ay magtatagumpay, maging answered prayer na kami, at tinatanggap na namin ang siksik biyaya, siksik-liglig na biyaya na mula sa iyo, na pinagaling mo na may mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon, maraming salamat minsan pa at ipagkatiwala namin siyang lahat ang kabuuan ng gawain ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 30. Mark chapter 10, verse 17 to 30. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po niya ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagarian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghari ng Diyos ang isang mayaman." Madali kang makaraan. Asa na ba yun? Nawala tuloy ako. So nagtaka ang mga alagad na sa panalitang ito, muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagarian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop na paghari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila ay nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumusunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, pwede na po kayo maupo, mga kapatid ko sa Panginoon, maupo sa biyaya ng ating Diyos. So, ulitin ko, ang ating binasa ngayon ay ang Sunday Gospel o ang Ebanghelyo sa darating na simbahan ng ating simbahang Katolik sa araw ng Linggo. So, sa ating pagbasa ay ating makikita na may isang binatang mayaman na patakbong lumapit kay Jesus at ibig magkamit ng buhay na walang hanggan. Tinanong siya ng Panginoon, o tinanong niya ang Panginoon kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. At ang sagot sa kanya ng Panginoon, ano ba ang nasa utos? No? Isabuhay mo ang 10 utos, ang batas na ginawa ni Moses. At ang sagot naman ng taong ito, isinasabuhay ko na po ang mga yan. Mula pa nung ako'y bata pa. So kung ating titingnan, mga kapatid ko sa Panginoon, kung titingnan natin mabuti, ang taong ito ay masunurin sa batas ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, maganda ang relasyon niya sa Diyos. Dahil namumuhay siya ayon sa batas ng Diyos o sa salita ng Diyos. Sa madaling salita, masasabi kong may pananalig ang taong ito dahil sumusunod siya sa mga batas ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa kanyang sinabi, isinasabuhay ko na po yan mula nang ako'y bata pa. Subalit, nang ipinagawa sa kanya ng Panginoon, ipinagawa sa kanya ang isa pang kulang, dahil sabi ng Panginoon, may isa ka pang kulang.
Gawin, nung sinabi sa kanya na gawin ang kulang upang magkamit siya ng buhay na walang hanggan, tumalikod ang taong ito. Tumalikod. Hindi niya kayang gawin ang huling hiningi ng Panginoon sa kanya o huling pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, tumalikod siya. At ang taong ito, masabi nating may pananalig, ulitin ko may pananalig siya. Dahil nga nagsasabuhay siya ng mga kautusan ng Diyos. At katulad din sa ating kapanahonan ngayon, marami ang katulad ng taong itong mayaman na may pananalig din. Subalit, hindi kayang gawin ang mga salita ng Diyos, yung iba, mga ipinagagawa ng Diyos sa kanilang buhay. At katulad din ng taong mayamang ito, binatang mayaman, na tumatalikod din. No? Bakit pa tumatalikod ang tao? Dahil ang pananalig po ay may kaaway. Ang pananalig po ay may hadlang. At ito ang paksa natin ngayon pag-usapan. Ang ating paksa, the enemies of faith, o mga kaaway ng pananalig. Dahil sa ating buhay, kahit sabihin natin may pananalig tayo, kahit sabihin natin nagsasabuhay tayo ng mga salita ng Diyos. Katulad ng ginawang ito, katulad ng taong ito na mayaman, na nagsasabuhay ng 10 utos. So sa atin din, ganyan din, na may pananalig tayo, subalit marami ang mga umaatras. Ayaw magpatuloy. Kaya nga, titingnan natin ngayon kung ano itong mga kaaway ng ating pananalig. No? What are the enemies of faith? Ano ito? Una, 3 bagay lang itong aking ibabagi sa inyo, dahil hindi man ako ganun mataas mag-talk. Ang salitang fear, takot. No? Ito may kaaway ang pananalig. Ang ating pananalig yan ang kaaway. Unang-una, takot. Yun ang hadlang ng ating pananalig sa Diyos. Yun ang hadlang ng ating pananalig sa salita ng Diyos. Amen po? Amen. Takot. Ang taong ito, takot na mawalan. Kaya hindi niya kayang gawin na ibenta ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mga dukha dahil takot siyang mawalan. Diba? Sa ating panahon, marami din ang hindi basta makapagbigay, hindi kayang gawin ang sinasabi ng Panginoon na magbigay ka upang ikaw ay bibigyan. Maraming natatakot din pagdating sa pagbibigay. Sasabihin ng iba, ayan na naman, pagbibigay na naman. Pero yan ang salita ng Diyos. Hindi namin salita ng mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Sabi niya, ipamigay mo, ibinta mo ang iyong ari-arian. Ito ang kulang sa iyo. Isang hakbang na lang, magkamit na siya ng buhay na walang hanggan. Subalit anong nangyari? Umatras. Hindi nagpatuloy. Isang hakbang na lang, ayun na. Subalit, natakot siya. Natakot siya na mawalan. At hindi na kayang gawin. Bakit? May takot siya. May sarili ka. Kasi pag ang taong makasarili, nandun pa pala yung ugali ng taong ito pagka makasarili. So mahirap kung ang isang hakbang na lang ay di mo gagawin. No? Isang araw na lang pala, pagpapalain ka na, umatras ka ng araw na ito, di ka dumadalo sa gawain. Itong araw na ito pala, matatanggap mo na ang iyong gantimpala, matatanggap mo na ang iyong biyaya, subalit ayaw mong dumalo. Nag-absent ka dahil may bagyo. No? Takot kang mabasa? Ha? Kanina. Marami na. Ako, sino kaya may lakas ng ulan kanina eh? No? Grabe ang lakas ng ulan. So sabi ko, ano kaya, mahayo kaya ako? Habang nag-discipleship. Nung makita ko, katedral, okay. Kasi, mamaya pa ito, wala na ang ulan na ito. Inaangkin ko na wala ng ulan. No? So, kapag natatakot tayo, di natin magawa ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Katulad ng pinapagawa ng Panginoon sa Kanya. Ibinta mo ang iyong ari-arian kasi ito na lang ang kulang. Kasi lahat sinasabuhay mo na eh. Yung paggalang ng iyong mga magulang, lahat. Yung 10 utos. Pero, ang kulang niya, yung pagkamakasarili pa rin. Dapat bitawan na. Dapat iwanan na ang pagkamakasarili. Dapat sa ating buhay, kapag pinagpala tayo, pinayaman tayo ng Panginoon, dapat marunong tayong magbahagi sa ating kapwa. Amen. Isang hakbang na lang. Umayaw pa. No? So hindi niya nakamit ang buhay na walang hanggan. Hindi niya nakamit ang gantimpala. May kukwento ko sa inyo. Noong nasa Manila ako, ang ating ministry nag-sponsor ng tinatawag nating marathon from PICC to
Mua. No? So, yung mga lugar na yan, yung layo ng distansya na yan, umabot ng mga 12 kilometers o 10 kilometers siguro. Pabalik-balik din naman, no? Paikot-ikot. Kaya, ganun ang, yung ruta. So, sumali kami, isang pamilya kami. So, takbo kami. Pagdating namin doon sa lugar ng Mua, yung iba, tumitihaya na sa may kalsada. Pagod na. Yung iba, nakita ko doon, nagmerienda na doon sa may kainan, no? Mga McDo, ganyan. Nandun, umiinom na ng tsokolate, kain na siya. Sabi ko, bakit? Asan ba ang finish line? Andun pa sa luyo, sa likod, nasa may tabing dagat. Bakit hindi kayo tumuloy? Pagod na. Tumitihaya na sila doon. Kami, tuloy tayo doon. Hanggang natapos namin ang finish line, dumating kami. Malayo-layo pa eh. So nakarating kami sa finish line. At pagdating namin noon, binigyan kami ng mga bracelet, ballpen, bilang parang gantimpala ba sa pagtatapos, no? Pagtatapos reward, mga kinuptanan ba na remembrance para maano mo na, ikaw, sumali ka dito, ganyan. So, nung umuwi na kami, pabalik na kami, yung mga nakatihay doon, bakit meron kayo niyan? Kami wala. Tumuloy ba kayo doon sa finish line? So, yan ang isa sa halimbawa, kapag ikaw ay tumigil, kapag hindi nagpatuloy, na konti na lang, matanggap mo ang gantimpala. Paano ka makakatanggap na gantimpala kung hindi mo gagawin yung pinapagawa sa ng Panginoon? Amen. So, ang numero nung kalaban o kaaway ng ating pananalig ay yung takot. Sabi dito sa Mateo 8:26, at sinabi niya sa kanila, ano't kayo't natatakot, napakalit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Ito yung tagpo na kung saan tumawid sila papuntang kabilang ibayo. At ang mga alagad na kasama-sama naman niya, laging nakapakinig ng salita ng Diyos dahil kasama naman sila sa pangangaral ng ating Panginoon, wala pa rin yung salita ng Diyos. Natatakot pa rin sila. Kaya ang takot, alisin natin sa ating puso. Kahit sa ating panahon ngayon, kapag patuloy ka natatakot sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, kapag patuloy tayong natatakot sa mga balita na masasama natin napapatinggan, hindi tayo unlad sa ating pananalig at ating pakipagrelasyon sa Diyos. Dahil kung habang natatakot ka, wala kang pananalig sa Diyos, paano ang relasyon natin sa Diyos? Nawawala ang ating tunay na pananalig sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya paulit-ulit kong sinasabi yan, kapag inangkin mo talaga yan, meron totoo yan, nawala ang pananalig mo sa Diyos. Kaya sabi ko, huwag mo angkinin yan. Kaya sabi nung mag-text nga, gihilantan ang anak ni Jonel, gihilantan ang anak ni itong si Demet. Sabi ko, simple lang yan. Kainumin ng tambal. Tambal sa lagnat. Sabi ko kay mami, ang problema kasi sa atin, natatakot agad tayo. Nawawala ang pananalig natin sa Diyos na may Diyos tayong kakampi na kaya niyang pagalingin ang mga sakit at karamdaman ng ating pamilya. Nakalimutan natin yan. Amin po ba? Nakalimutan natin. Nawawala tayo sa sarili nating wisyo, kumbaga sa ano. Bakit ka nawawala? Kapag ang takot na kasi, ang umiiral, di mo na alam ang iyong gagawin. Amin po ba? So dapat ang ating ilagay sa ating isipan, huwag tayong matakot. Fear not, no? Pagkos, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon, patuloy tayong manalig sa ating Panginoon, patuloy tayong mananalig sa Kanyang salita. Dahil ang pangalawa, ang dahilan o kaaway ng ating pananalig ay lack of trust, no? Kulang sa pagtiwala o kulang ng tiwala. Saan? Sa sinasabi ng Panginoon. Dahil itong sinabi ng Panginoon sa Kanyang kaharap na mayaman. Ito, may kulang ka pa ng isa. May kulang ka pa. Ito ang dapat mong gawin. Ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Wala siyang tiwala, kaya di niya magawa eh. Di ba kapag tayo walang tiwala sa sinabi ng ating kapwa, di natin ginagawa? Ambot lang sa imo. Di ko mo to, ubot-buton man ka. Di ba? Maingon ta, di totoo yan. No? Kinukontra natin. Kapag wala tayong tiwala, ganun din. Sa salita ng Diyos, kapag wala tayong tiwala sa salita niya, di natin pinaniwalaan. Kaya ini-ignore niya. Amin po ba? Amen. So nandoon ang tinatawag nating pag-alinlangan. Yung wala kang tiwala, nagkaroon tayo ng pag-alinlangan sa salita ng Diyos. Sabi nga sa Mateo 14:31, agad siyang inabot ni Jesus. Napakalit ng yung pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Ito ang isang dahilan, ito ang isang kaaway ng ating pananalig. Yung patuloy tayo nag-alinlangan. Amin po ba? At hindi kalugod-lugod sa Diyos na tayo nag-alinlangan sa Kanyang mga salita. Amen. Kaya nga, ulitin ko na naman, kapag pinaniwalaan mo ng yung higilantan ka, ay symptom na ito ng COVID, yung wala akong panla sa symptom na ito, ay wala ka ng pagtitiwala sa Diyos.
Nag-alinlangan ka na sa Kanya. Kaya bakit natatakot ka? Nag-alinlangan ka kasi. Amen? Nag-alinlangan ka sa Kanyang pangako. Sinasabi ng Panginoon, hindi ka maano. Hindi ka mapapahamak. Pangako ng Diyos sa atin yan eh. Pero marami sa atin nakakalimutan yung pangako na yan. Amen? Nakulang sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Na pangako niya yan, na hindi tayo pababayaan, na kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O bakit pa tayo matatakot? Kung alam mo, kasama mo ang Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O hanggang sa katapusan ng ating hininga. Bakit pa tayo matatakot? Pero bakit natatakot tayo? Dahil nandoon yung pag-alinlangan. Amen? So dapat alisin na natin ang ating pag-alinlangan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ulitin ko, ang mga alagad, sila Pedro, biro mo, kasama ng Panginoon yan. Maraming na napapakinggan mga salita ng Diyos. Kaya kasama sila sa pangangaro nating Panginoon. Pero tingnan mo, natatakot pa rin sila. Dahil may pag-aalinlangan. Dapat ang ating gagawin, panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Panghawakan natin na ito'y totoo. Magtiwala tayo na ito'y totoo magaganap sa buhay natin. Amen? Paniwalaan natin na ito sinabi ng Panginoon. Ha? Kapag sumunod ako, lalo akong pagpapalain. Amen? Lalo tayong pagpapalain kapag sumunod tayo. So dapat sundin natin ang mga sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan. Sasabihin, gumaling nga kaya ako. Minsan nag-ano na sa kita. Gagaling nga kaya ako. Pag sinabi na sa gawain, hinagaling ka na ng Panginoon. Amen. Di ba? Amen ka. Pero yung isipan mo, talaga kayang gagaling ako? So nandoon yung doubt mo. Nandoon pa rin yung pag-alinlangan mo. So paano ka gagaling? Hindi ka talaga gagaling. Kahit anong gawin panalangin ng mga petso, sino pa mang manalangin sa iyo. Hindi gikilos ang himala ng Diyos. Dahil nandoon yung pag-alinlangan. Amen? So ang kaaway ng pananalig, ang isa pang kaaway, ulitin ko, ay yung lack of trust sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya minsan natin kayang gawin ang mga bagay-bagay, lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, mga mensahe niya sa atin, o katulad ng, ito, ulit-ulit naman din sinasabi, salita ng Panginoon, magpatawad ka upang ikaw ay patawarin. Pero maraming ayaw gawin. Di ba? Ayaw gawin ang pagpapatawad. Amen? Huwag kang matakot, sinabi ng Panginoon. Pero tayo, natatakot pa rin. Di tayo naniwala sa sinabi niya. Pagpapakita ng ang pananalig natin talaga ay may kaaway. Kaya huwag natin i-accept ang mga kaaway na yan. Huwag natin i-absorb sa ating buhay. Dapat patuloy lang tayong manalig. Diba? May naramdaman tayo. Amin po ba? Halimbawa, may naramdaman tayo hindi mabuti sa ating katawan. Manalig tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Di ako pababayaan ng Diyos. Dahil pangako mo sa akin ang Panginoon. Amin po ba? Amen. Yan. Pinanghawakan ko ang yung pangako sa akin, Panginoon. Wala ka mang pera ngayon. Wala ka mang trabaho ngayon. Panghawakan mo yun. Na ikaw ay di ka pabayaan ng Panginoon. Na kaya ka na wala ng trabaho ngayon dahil meron siyang ipapalit na mas maganda. Diba? Ganyan eh. Nandoon yung positibo nating pananaw, nandoon yung pananalig talaga. Buong-buo ang pananalig natin sa ating Panginoong Hesus. Buong-buo ang pananalig natin sa kanyang mga salita. At ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang isang kaaway na nasa atin ay yung dito sa pinakita sa atin, ay dito sa ating Ebanghelyo tinunghayan, ay yung love of money. No? Pagmamahal, pag-ibig sa salapi. Kasi ganyan ang tao. No? Sa pera minsan nakatuon ang buhay. Pag maraming pera, sasabihin, kompleto na. Marami na akong kayamanan. Ganyan, no? So, hindi kalooban ng Diyos ang ating buhay, kung ating isipan nakatuon sa ating mga kayamanan na yan. Amen? Ang kayamanan ay biyaya ng Diyos. Hindi masama na tayo ay mayaman, yumaman. Kapag nagpapayaman tayo, hindi masama yan. Pero, huwag mong maging dahilan yan upang mapapasama tayo. Amen. Kasi sabi nga doon sa Timothy, unang Timothy, Kabanata 6, talata 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Amen. Dahil sa paghangad ng magkamal na salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. So ito ang delikado. Amen. Yung pagmamahal natin sa salapi, kaya dapat wag tayo masyadong yung pinanghawakan mo yung salapi na ayaw mong bitawan dahil takot kang mawalan, katulad ng ginawa ng taong ito na sinasabing napakayaman. No? Hindi masamang yumaman, pero dapat bukas palad tayo. Ibigay natin. Kanina lang namalingki kami. Sabi ni Nanay Biron, kayo na mamalingki, kami ni Brother Alvin. Pag
tanaw namin. So, yung napamili namin 1,000 na. Kita magugno kanang kugita nga dako lami kayong kugita. Ipalit ko. Sa ako sarili ng kwarta. So giluto din ako para makapanihapon. Sa la Gilbin, Esco, ako, Badibog, si Alvin. Alam nyo, niluto ko lang ng nilagay ko lang sa 7-Up o yung ano pala, Sprite. Yun lang. So yun. No? So wag tayong bakit ayaw magkuan ba? No? Para sa pangkalahatan yan eh. No? Pagmamahal natin sa ating kapwa at pagmamahal din natin sa ating Diyos. Di ko naisir ito na para sumikat ako, iangat ko sa aking sarili. Naisir ko lang ito na dapat tayo ay huwag masyadong sa pera. Amen? Alam natin, pangailangan natin. May pangailangan tayo, pero patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos ang anumang pangailangan natin na hindi tayo pababayaan. Dahil kapag nagbigay ka, ibabalik siya ng Panginoon ang higit pang pagpapala. Ulad ko, bakit ba ako naging ganun? Biro mo 2 painting ko, nahalin. So, di ko man natanggap, pero nandoon na. Sure ball na yun. So, isa pala pagkakugita. Magkano lang palit ko kita? 240 yata yun o 270 ganyan. So, ganyan, no? Ang dapat nating gawin. Marunong tayong mag-share sa biyaya. Huwag pa na akong madawat ang biyaya sa painting, pero mag-share na ako. Ganyan. Pag lesson manggod ko, mapungot ko. Kaya nga naman, manghatag ko. Maski DXN. Mahal ba ang DXN? Yung, ni Brother, yung sa Pelticos ba yan? Pelticos? Pelticon? Pelticon. Magkano yung kape na yan? Pag napungot ko, ang hatag na ko sila. Malipay ko nga, nakita po na malipay ako makaiksunan. Kay isang mas malaking kagalakan ang ating nararamdaman kapag kusang loob tayo nagbibigat. Pag nakita natin ng ating kapwa masaya. Amin po ba? Kasi ang alam ko, kasi kung ang magbukas palad kasi tayo, pinaniwalaan ko kasi pagbukas palad tayo, di rin tayo pabayaan. Kahit nung sa lumang buhay ko, ito yan. Malayo man ako sa relasyon ng ating Panginoon, dahil ang aking buhay, wala, taliwas ang pamumuhay ko sa kalooban ng Diyos. Pero ito, minsan idaog ko sa ending, 4,000, no? Nakadaog ko sa bingo ng 5,000 blackout, pinabumudburan ko yung mga kasamahan ko. Pinainom ko sila, binigyan ko pa sila ng pera. Kinabukasan, ito ako kusab. So nandyan agad bumalik. No, tumaya ko ngayong umaga ng looting. No? Yun sa Manila kasi yung sugal na looting, wala yata dito yan. No? Na ang 10 pesos mo, mudaog og 8,000. So ang 5, mudaog og 5,000. Gitay ako. Gitayan ako akong birthday August 24. 8:24. Pag abot sa udto, nidaog man na. Nakalitan ko, nakurat ko kayo. Katong nagpataya, nidaog ka. 4,000 na, tatira ko lipaya. Nga mga kauban ko sa trabaho, kaya sa pabrika mo ko nagtatrabaho to. Blood, mamaya, ganyan. Mamaya, tayo, happy tayo, ganyan. So, ingon man po na, kaya kagusap. Kanang numero ha, Japon, balitaran, no? Kaya na ko, gitaw na ko, balitaran, 10 pesos. Igawas, magyapon kinagabihan. May 4,000 na naman ako. Kapag naghatag ka, kasi, batas ng Diyos yan. Wala siya sinasabi na, okay lang, maganda relasyon mo sa akin. Ang sinabi niya sa Biblia, magbigay ka upang ikaw ay bibigyan. Kaya kapag mapagbigay ka talaga, giver din ang Diyos sa buhay natin. Kasi batas niya yan eh. Kasi pag di niya ginawa yon, batas niya, sinuway niya. Amen? Kaya tingnan mo, kahit mga politiko, masamang tao yan, pag nagbigay yan, mababalik talaga sa kanila. Kasi batas ng Diyos yan. Amen? Kaya nga, huwag tayong maggumon o ating isip yung minamahal na natin masyado pag-ibig na sa salapi. Kasi hadlang yan sa ating pananalig sa Panginoon. Lalo na. Amen po ba? So yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon aking ibabagi ngayon sa araw na ito. What are the enemies of faith? O ano ang mga kaaway ng pananalig? Una ay takot, no? Fear. Pangalawa ay lack of trust. At ang pangatlo ay love of money. No? Itong tatlong ito, ganun din. Yung kabuuan ng ating ebanghelyo, ganun na. No? Resulta na ito sa kabuuan ng ating ebanghelyo kasi mahirap pumasok sa kaharian ng life. Dapat anong gagawin natin? Lubos tayong magtitiwala sa Panginoon at patuloy tayong maglilingkod sa Kanya. Kasi sinabi nga niya, ano bang matatanggap? Sabi ng mga lag, ano bang matatanggap namin? Kami susunod siya. Inag-iwan kami ng pamilya namin. Siksikliglig umapaw na biyayang ibabalik niya sa atin. Amen. Ano po ba? Kaya sabi niya, kung mga kapatid, basahin natin yung pinakahuling parte ng ating ebanghelyo, no?
Sa talata 29, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasadaan ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa buhay natin ito, mayroon talagang pag-uusig. Kahit anong gawin natin, ang gawa ng kabutihan, anong gawa natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ito, magkasandang ibayo ang ibabalik sa buhay natin. Kaya ako, grabe, ang mga anak ko ngayon. Ang anak ko dito sa gawain ng Saday. Ang dami tumatawag sa akin ng tatay. O, di ba? Kahit sa YouTube, tatay ang tawag sa akin. Kaya nga, nagregalo sa akin ng gitara na yan. Anak ko, panganay ko sa YouTube. Na naman, siya ang unang tumawag sa akin. Tatay, nasabi ko naman, tatawagin kitang anak. Pwede ba? Okay, tatay. O, ganyan. Silang lahat na naging kasama ko sa YouTube, sa group chat namin, tatay ang tawag nila sa akin. Hanggang yung iba din, nakikitatay na rin. Sa ganyan ang ating buhay, no? Kapag pag naglilingkod tayo sa Panginoon, ang balik niyan, biyaya, siksiklig dito mahapon. Amen. Amen? So tumayo na tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Itigit natin ang ating mga mata, itaas natin sa ating Panginoon ang ating mga kamay, at kausapin natin ang Diyos sa oras na ito. Ang Panginoon, alam ko, narito siya, kasama natin siya, at patuloy lang tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-alinlangan, huwag